Hello everyone, it's me again, Bricks, and welcome back for another video. So medyo matagal-tagal din tayo bago nakapag-upload ng video. So ayun, marami tayong natanggap na mga katanungan doon sa ating past video tungkol sa kung paano mag-register or registration and transfer of ownership ng ating mga motorsiklo. So isa na doon sa mga katanungan ay kung paano daw kapag wala na silang contact sa unang may-ari ng kanilang nabili na motorsiklo. So ano daw yung dapat gawin? So this is only based on my experience kung ano yung mga i-share ko sa inyo ngayon. So ano ba talaga dapat ang kailangan nating gawin bago tayo bumili ng mga second hand na motorsiklo? So ano muna yung mga kailangan nating i-consider as a buyer kapag bibili tayo ng mga segunda mano na mga motorsiklo? So una, yung kailangan ninyong gawin is dapat itanong niyo muna sa napagbilhan ninyo ng motor kung may original ORCR ba yung motorsiklo na bibilhin ninyo. Pangalawa, kung may valid ID ba yung may-ari ng motorsiklo. Kung meron yun lahat ng mga requirements is good. Pwede mo nang tignan yung motorsiklo na bibilhin ninyo. So let's just say na ikaw yung pangalawang owner or second owner ng motorsiklo, is dapat gumawa na rin kayo ng deed of sale na naka-close, hindi yung open deed of sale, dapat close deed of sale. So bakit close deed of sale? Kasi yun yung kailangan ng HPG para matransfer ninyo yung ownership ng motorsiklo. Kasi pag naka-open yan, hindi yan tatanggapin ng HPG. So ano ba yung close deed of sale? So dapat pirmado na ng attorney or ng abogado. And of course sa seller, and then sa'yo na buyer. So ngayon, ibang usapan naman kapag ikaw ay third owner. So as a third owner, ano yung kailangan mong gawin bago ka bumili ng second hand na motorsiklo? So una mong tignan as a third owner buyer sa motorsiklo is same lang din doon sa first owner. Dapat merong original ORCR at saka valid ID nung unang may-ari na may 3 signatures. Kung meron yun lahat ay goods. And then tingnan mo rin yung deed of sale ng unang may-ari at pangalawang may-ari, kung naka-close deed of sale na sila or kung meron na ba silang deed of sale. Kung meron, goods yon. So ikaw na third buyer or magiging third owner na ng motorsiklo is kailangan nyo ding magpagawa ng deed of sale ng second owner at sayo na third owner, at dapat i-close deed of sale nyo din yon para kapag sakaling gusto mong i-transfer yung ownership sa pangalan mo ay wala nang magiging problema. So ang magiging problema lang ng mga third owner, fourth owner, fifth owner, so on and so forth, sa bibilhin nilang segunda mano na motorsiklo is kung yung first owner walang deed of sale sa kanila nung second owner. So ano yung mangyayari kapag yung first owner and second owner is hindi nakapag-deed of sale? So ang mangyayari niyan is ikaw na third owner, ikaw na fourth owner, ikaw na fifth owner, is ikaw yung maghahanap doon sa first owner para magpagawa ka na lang ng deed of sale direct sa'yo at sa kanya. Since wala namang deed of sale yung first at second at third, so pwedeng ikaw na yung lumapit doon sa first owner para gumawa na lang kayo ng direct deed of sale from the first owner papunta sa'yo na third owner or fourth owner or fifth owner. At isa pa sa pinakamahirap dyan is that kung hindi mo mahagilap yung pinakaunang may-ari ng motorsiklo. So based doon sa question na sinabi ko kanina, ano daw ang dapat gawin kapag hindi na or wala na silang contact doon sa first owner. So actually ang kailangan ninyong gawin is hanapin talaga yung first owner
kasi isa yun sa mga requirements ng HPG na meron kayong ID ng first owner at dapat may 3 signatures. And aside from that, yung deed of sale, dapat pirmado ng first owner at sayo as a buyer. Kasi kailangan niyang pumirma ng deed of sale at dapat kasama siya doon sa opisina ng abogado at saka ikaw na buyer. So kayong dalawa yung pupunta sa opisina ng abogado para pumirma ng deed of sale. So kapag bumili tayo ng mga segunda mano na motorsiklo, kung ikaw yung third owner, tanungin nyo muna sa second owner kung meron pa ba siyang contact nung first owner. If ever lang na wala pa silang deed of sale or hindi pa na-close yung kanilang deed of sale. Pero kung naka-close na yung kanilang deed of sale, si first at saka sa second owner, so no need to contact na the first owner. So kayong dalawa na lang ni second owner and ikaw na third owner yung magpipirmahan ng deed of sale. So sa madaling sabi, dapat si first owner at saka si second owner may naka-close deed of sale na. And then, ikaw na third owner, dapat meron din kayong close deed of sale ni second owner. And if ever man, ikaw si fourth owner, dapat meron din kayong close deed of sale ni third owner. Para pwede ninyong matransfer yung ownership ng motorsiklo sa pangalan ninyo. So ayun lang. So if meron kayong katanungan for better clarification, based on my experience lang mo ito, as I said earlier, just comment down below lang para sa mga katanungan and I will do my best to answer your questions. So that's all lang for this video. See you in my next video and thank you for watching. Bye!